Paano kung sabihin ko sa iyo na ang problema ay hindi dahil mahina ang ereksyon, kundi dahil hindi na maayos ang pagdating ng dugo kung saan ito dapat pumunta? Paano kung ang tinatawag mong sexual problem ay rehearsal lang ng mas malaking problema sa puso? Karamihan sa mga lalaki ay huli na ito naiintindihan. At ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit isipin ninyo ito. May lalaking 55 na taong gulang na nagngangalang Mang Roberto. Malusog siya, naglalakad araw-araw, kumakain ng gulay. Pero nakapansin siya, ang dating malakas na erection ay unti-unting humihina. Iniisip niya, normal lang ito, tumatanda na ako. Pero ang doktor ay nagsabi ng nakakagulat na katotohanan. Ang erection ay parang thermometer ng kalusugan ninyo. Hindi ito tungkol sa edad o sa kakayahan lang. Ito ay direktang konektado sa kalidad ng daloy ng dugo sa buong katawan. Ang mga pinakamaliit na ugat sa katawan ninyo ang unang naaapektuhan kapag may problema sa sirkulasyon at nandoon ito. Bakit mahalaga na maunawaan ito ngayon? Kasi ang karamihan sa mga lalaking Filipino na may edad na 60 taon pataas ay iniisip na ito ay normal na bahagi ng pagtanda. Pero ang medisina ay nagsasabi ng iba. Ang mahinang ereksyon ay maaaring unang senyales ng mas malaking problema sa puso. Isipin ang mga ugat sa inyong katawan na parang tubo ng tubig sa bahay. Kapag may blockage o sagabal, ang tubig ay hindi dumadaloy ng maayos. Ganoon din ang dugo sa inyong katawan. Ang mga ugat na responsable sa ereksyon ay napakaliit, mas manipis pa kaysa sa lid ng lapis. Ito ang hindi alam ng marami. 3 hanggang 5 taon bago magkaroon ng heart attack, ang katawan ay nagbibigay na ng babala sa pamamagitan ng mahinang ereksyon. Bakit? Kasi ang mga ugat sa area na iyon ay mas sensitive sa mga blockage kaysa sa mas malalaking ugat sa dibdib ninyo. Sa isang pag-aaral, natuklasan na 75% ng mga lalaking may problema sa ereksyon ay may hindi pa natutuklasang sakit sa puso. Ito ay hindi para takutin kayo. Ito ay para protektahan kayo. Ang inyong katawan ay may sariling paraan ng pagsasabi, "May mali? Tignan mo na ako sa doktor." Bumalik tayo kay Mang Roberto. Noong una, nahiya siyang sabihin sa doktor ang tungkol sa problema niya. Pero nang sinabi niya, ang doktor ay nag-order ng blood test at check-up sa puso. Natuklasan nila na ang kolesterol niya ay napakataas at ang mga ugat niya ay nagsisimula ng mag-block na. Sa halip na mag-alala, si Mang Roberto ay natuwa. Bakit? Kasi nahuli nila ng maaga ang problema. Binago niya ang diet, nagsimula ng mas regular na exercise at uminom ng gamot na iniresetang ng doktor. Sa loob ng 6 na buwan, hindi lang bumalik ang erection niya, bumaba rin ang risk niya sa heart attack ng malaki. Narito ang isang kawili-wiling katotohanan. Ang mga ugat na responsable sa erection ay may diameter lang na 1 hanggang 2 milimetro. Ang mga ugat sa puso ay 3 hanggang 4 na milimetro. Kaya natural lang na ang mas maliit na ugat ang unang mag-show ng symptoms kapag may problema sa daloy ng dugo sa buong katawan ninyo. Maraming maling paniniwala tungkol dito. Sabi nila, ito ay psychological lang o kaya kailangan ko lang ng Viagra. Pero ang totoo, kung ang root cause ay problema sa daloy ng dugo, ang solusyon ay hindi pills lang. Kailangan ninyo ayusin ang pinagmumulan ng problema para tunay na gumaling. Ano ang mga senyales na dapat ninyong bantayan? Una, ang paghina ng ereksyon na tumatagal ng mahigit 3 buwan. Pangalawa, difficulty sa pag-maintain ng ereksyon. Pangatlo, mas mahaba ang panahon bago magkaroon ng ereksyon. 4, pagod na pagod kahit hindi naman masyadong nag-e-exercise. Kung meron kayo nito, oras na. O sige, small reminder lang. Alam ninyo ba na ang mga taong nanonood ng video na ito at hindi nag-subscribe
ay mas mataas ang risk na makalimutan ang lahat ng natutunan nila ngayon? Totoo yan. Para sa inyong kalusugan at para ma-remember ninyo ang lahat ng tips, mag-subscribe na sa channel. May kilala akong lalaki, si Tito Ben, 62 taong gulang. Athlete siya noong bata pa, pero sa edad niya ngayon, napansin niya ang pagbabago. Hindi niya pinansin ng matagal. Hanggang sa isang araw, naramdaman niya ang sakit sa dibdib habang naglalakad. Emergency room agad. Sabi ng doktor kay Tito Ben, "Sir, meron na palang blockage sa inyong puso na umabot na sa 85%. Buti na lang dinala kayo dito." Noon lang niya naintindihan, ang mahinang ereksyon na ilang taon nang nangyayari ay warning sign na pala. Kung nakinig siya noon pa, naiwasan niya sana ang emergency na ito. Sino ang mas at risk? Ang mga lalaking may diabetes, high blood pressure, mataas na cholesterol, smoker, overweight, o walang regular na exercise. Pero kahit wala kayo nito, importante pa rin na mag-check up regularly. Prevention ay laging mas mura at mas madali kaysa sa cure. Paano ba talaga nangyayari ang ereksyon? Simple lang. Ang dugo ay pumupunta sa special tissues sa area na iyon. Parang lumalaki ang sponge kapag may tubig. Para mangyari ito ng maayos, kailangan ng healthy blood vessels, maayos na blood flow at walang blockage. Kapag may problema sa kahit isa sa mga ito, may problema na. Ang utak, puso at ang buong sistema ng dugo ay magkakonektado. Ang stress ay nakakaapekto sa blood pressure. Ang high blood pressure ay sumasakit sa mga ugat. Ang damaged vessels ay hindi makapag-deliver ng sapat na dugo. Lahat ay connected. Kaya ang solusyon ay hindi isolated. Kailangan ng holistic approach. Ano ang magagawa ninyo ngayon? Una, magpa-check up sa doktor. Walang nakakahiya dito. Professional lang ito. Pangalawa, kumain ng mas maraming prutas, gulay at fish. Pangatlo, mag-exercise ng hindi bababa sa 30 minutos, 5 beses sa isang linggo. Pang-apat, iwasan ang sobrang alak at sigarilyo. May mga pagkain na tumutulong sa daloy ng dugo. Dark leafy greens tulad ng malunggay, citrus fruits, berries, garlic, turmeric, at fatty fish tulad ng salmon o bangus. Ang mga ito ay natural na nakakatulong na linisin ang mga ugat at improve ang circulation sa buong katawan ninyo. Ang regular na exercise ay parang maintenance para sa mga ugat ninyo. Nakakatulong itong palakasin ang puso, improve ang blood flow, at bumaba ang blood pressure. Hindi kailangan ng intense workout, kahit lakad lang ng 30 minutos araw-araw, malaking tulong na yan. Mas malusog ang puso, mas malusog ang buong katawan. Ano ang inaasahan ninyo sa doktor? Una, magtatanong siya ng medical history ninyo. Pangalawa, mag-order ng blood tests para sa cholesterol, sugar, at iba pa. Pangatlo, possibly na mag-recommend ng ECG o ultrasound ng puso. Lahat ng ito ay para malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa loob. Kung natutunan ninyo ang something important sa video na ito, i-comment ninyo kung ano ang unang gagawin ninyo para sa inyong kalusugan. Magpa-check up, baguhin ang diet, o magsimula ng exercise, at huwag kalimutang pindutin ang like button. Para sa mga ugat ninyo, kailangan ng good circulation, at sa video natin, kailangan ng good engagement. Tandaan, ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ang pag-alaga sa sarili ay strength. Maraming lalaki ang nabuhay ng mas matagal at mas maayos dahil lang sa nag-take action sila ng maaga. Kayo ay deserve ng malusog na buhay, ng active lifestyle, at ng peace of mind na ang inyong puso at katawan ay okay. Kaya ngayong alam ninyo na ang problema sa erection ay maaaring warning sign ng mas malaking health issue, ano ang gagawin ninyo? Mag-schedule ng check-up sa doktor. Mag-usap sa inyong partner. Baguhin ang lifestyle. Huwag maghintay na lumala pa. Ang inyong katawan ay nag-uusap na sa inyo. Oras na para makinig. Maraming salamat sa panunood
at hanggang sa susunod na video para sa inyong kalusugan. Ano ang magagawa ninyo ngayon? Una, magpa-check up sa doktor. Walang nakakahiya dito, professional lang ito. Pangalawa, kumain ng mas maraming prutas, gulay at fish. Pangatlo, mag-exercise ng hindi bababa sa 30 minutos, 5 beses sa isang linggo. Pang-apat, iwasan ang sobrang alak at sigarilyo. May mga pagkain na tumutulong sa daloy ng dugo. Dark leafy greens tulad ng malunggay, citrus fruits, berries, garlic, turmeric, at fatty fish tulad ng salmon o bangus. Ang mga ito ay natural na nakakatulong na linisin ang mga ugat at improve ang circulation sa buong katawan ninyo. Ang regular na exercise ay parang maintenance para sa mga ugat ninyo. Nakakatulong itong palakasin ang puso, improve ang blood flow, at bumaba ang blood pressure. Hindi kailangan ng intense workout. Kahit lakad lang ng 30 minutos araw-araw, malaking tulong na yan. Mas malusog ang puso, mas malusog ang buong katawan. Ano ang inaasahan ninyo sa doktor? Una, magtatanong siya ng medical history ninyo. Pangalawa, mag-order ng blood tests para sa cholesterol, sugar, at iba pa. Pangatlo, posibleng na mag-recommend ng ECG o ultrasound ng puso. Lahat ng ito ay para malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa loob. Kung natutunan ninyo ang something important sa video na ito, i-comment ninyo kung ano ang unang gagawin ninyo para sa inyong kalusugan. Magpa-check up, baguhin ang diet, o magsimula ng exercise. At huwag kalimutang pindutin ang like button. Para sa mga ugat ninyo, kailangan ng good circulation, at sa video natin, kailangan ng good engagement. Tandaan, ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ang pag-alaga sa sarili ay strength. Maraming lalaki ang nabuhay ng mas matagal at mas maayos dahil lang sa nag-take action sila ng maaga. Kayo ay deserve ng malusog na buhay, ng active lifestyle, at ng peace of mind na ang inyong puso at katawan ay okay. Kaya ngayong alam ninyo na ang problema sa erection ay maaaring warning sign ng mas malaking health issue, ano ang gagawin ninyo? Mag-schedule ng check-up sa doktor. Mag-usap sa inyong partner. Baguhin ang lifestyle. Huwag maghintay na lumala pa. Ang inyong katawan ay nag-uusap na sa inyo, oras na para makinig. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video para sa inyong kalusugan.